mapupunta naman po tayo dito naman sa isa pang balita na nakita po natin. So ngayon, ayon po mga kababayan dito sa Abante, una sa balita, basahin po natin. Sabi po dito, Ping Lacson may ibubuking or may ilalabas o may revelasyon sa flood control scam mga kababayan. Sabi daw po dito, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na isisiwalat niya sa tulumpati sa Senado ang iba't ibang mahalagang dokumento o ebidensya na hindi tinalakay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ari ni Lacson, maaari niya itong gawin sa kanyang privilege speech sa Mayo 4 o 5 mga kababayan, kung saan ilalahad niya ang Chairman's Progress Report na naglalaman ng mga natuklasan ng komite sa isyu ng flood control. Sabi pa dito, matapos maihatid ang privilege speech, sinabi niyang maaari niyang ibahagi ang nilalaman ng ulat sa iba't ibang ahensya kabilang ang Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa kanilang case build-up. Sabi pa dito mga kababayan, magbubukas din ito ng daan para magpatuloy ang mga pagdinig. Ayon kay Lacson, plano niyang imbitahan ng iba't ibang personalidad kabilang ang mga mambabatas gaya ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Posible rin niyang imbestigahan si dating Ilocos Sur Governor o posible ding imbitahan si dating Ilocos Sur Governor Luis Singson, bagamat hindi pa niya ito nabibigyan ng sa komite ang kanyang kopya ng draft affidavit, gayon din ang hindi bababa sa 6 na dating sundalo na umano'y naghatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad. Nang tanungin sa radio interview kung kailan maaaring ipagpatuloy ang mga pagdinig, sinabi ni Lacson na maaari itong mangyari within the last leg ng unang regular session o bago ito mag-adjourn sa June 6 mga kababayan. So ibig sabihin, sa May 4 mga kababayan, bukas o kaya sa Martes, meron pong revelasyon na napakatindi. Ito pong si Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi yun yung mga hindi na ilabas mga kababayan o mga nalaman ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi na ipakita sa mga kababayang Pilipino po natin doon sa mga nagdaang hearing, ilalabas po bukas yan o sa makalawa. So wag na kayo magulat kung kasama dyan. Ito pong sina Joel Villanueva, etong sina Jinggoy Estrada at yung iba pa. Kasi nga mga kababayan, kung hihintayin pa natin yung perma ng mga kasamahan niya, ang tagal. Kaya nga mas maganda na ilabas na po niya lahat ng pwede niyang ilabas para alam na mga kababayang Pilipino po natin kung ano ang natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng maanumalyang flood control. So ngayon ituloyin po natin yan dito. Baka sabihin ng iba fake news Kasi sabi po dito, Senator Lacson desidido na dalhin sa plenaryo ang resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga baka maharang pa ng mga tuso po niyang kasamahan. Kaya mas mainam talaga na dalhin yan sa plenaryo para mapakinggan at makita na mga kababayang Pilipino po natin. So ito, play po natin. May privilege speech si Senator Panfilo Lacson sa susunod na linggo, kaugnay sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon kasi, kapos pa rin ang pirma para iakyat sa plenaryo ang partial report. Nagbabalik si Hannity para sa... Shoutout kay Ma'am Netvlog at saka kay Ma'am Mariam Thomas at kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, may grab shoutout detalye. Aabutin daw ng dekada bago makalimutan ng publiko ang flood control. Ay talaga! Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Anya, hindi raw katawa-tawa ang mas malala pa sa kaso ng itinuring na si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles. At galit daw ang taong bayan ngayon sa flood control scandal. Obligasyon daw ni Lacson na magbigay ng update sa publiko matapos ang nasa 7 pagdinig ng kanyang komite hinggil sa issue. Kasi kung lalabas naman talaga dyan mga kababayan ng mastermind, itong si Martin Romualdez, at may ebidensya o sapat na ebidensya para ituro siya na mastermind, dapat po talagang malaman niya ng taong bayan at mas lalong dapat po siyang managot. Kasi nga mga kababayan, kung siyang ituturo ng ebidensya, ng matibay na ebidensya, dapat talaga siyang managot. Hindi siya pwede mga kababayan na makaligtas sa pananagutan. Ngayon, i-diretso pa natin.
Isa sa mga dahilan ay ang pagkalat daw ng false narratives para pagtakpan umano ang iilan habang tatarget naman ang iba. Bago pa ito, kinwestiona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang draft partial committee report na pinangunahan ni Lacson dahil kailangan pa raw ng deliberasyon sa nilalaman nito. Nasa draft report ang mga Bakit kinakabahan? Bakit ka kinakabahan, Senator Alan Peter Cayetano? Ano ba itinatago mo? O kung lumabas yung mga pangalan nyo dyan sa resulta ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, abay dapat wag kayong kabahan kung wala naman kayong kasalanan. Pero kung may kasalanan kayo, abay dapat ngayon pa lang ihanda mo na ang sarili mo. nire-rekomendang pakasuhan ng Blue Ribbon. At sa ngayon, hindi pa nito nakakalap ang 9 na pirma ng mga senador para ma-sponsor sa plenaryo. Dahil dyan, may privilege speech ulit si Lacson sa susunod na linggo. Kaugnay ng progress report ng kanyang komite kaugnay sa flood control probe. Posibleng laman nito ang mga dokumento at ebidensyang hindi pa natatalakay sa committee hearings. Maaari ring ibahagi ni Lacson ang nilalaman ng speech sa Department of Justice at Office of the Ombudsman para sa case build-up. Masusundan din daw ito ng mga susunod na Blue Ribbon Committee hearings kung saan iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede ring ipatawag si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na una nang nagpahayag ng interes maging resource person pero wala pa sa ngayon ang draft affidavit nito. Posibleng may lumitaw ding 6 na umano'y dating marino na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa ilang mga politiko. Yan, dito magkakaalaman mga kababayan, malalaman nyo kung gaano kasinungaling ito po mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kasi mga kababayan, pag nasa cross-examine na yan, maniwala kayo sa akin, mauhuli yan. Sahan daw ang pagbabalik ng Blue Ribbon Panel bago ang adjournment ng Senado sa Hunyo. Sa gitna ng pagtalakay dito, tiniyak ni Lacson na hindi may iwan ang iba pang issue sa Senado gaya ng impeachment trial ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. At saka alam nyo ba mga kababayan, ako naniniwala ako na nang dahil kay Duterte naghirap ang bansang Pilipinas. Bakit? Sa panahon niya talamak ang nakawan eh. Kumbaga nagbabayad lang mga kababayan ng mga pagnanakaw na ginawa sa kanyang term ay ang Marcos administration. Dahil ang Marcos administration, ang administrasyon ni PBBM ang naglilinis sa mga basurang ikinalat ni Duterte noong mga panahon niya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung ang presidente, kung si PBBM may kasabwat dito, hindi niya pa iimbestigahan yan. Bagkos ang gagawin ni PBBM, ipapatanggal niya yung mga nasa ombudsman, ipapatanggal niya yung mga nag-iimbestiga sa kanya, kaso hindi naman niya ginawa yon. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, na kung saan nung iniimbestigahan na siya, ni Karandang, di ba pinatanggal niya bilang deputy ng ombudsman? Dahil nga takot na mailantad sa publiko yung bilyones na ninakaw sa pera, sa kaba ng mamamayang Pilipino. Eh ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Ayan sabi nga dito sa Abante, una sa balita, basahin po natin ha. Digong, supalpal sa pagsibak kay dating Deputy Ombudsman Karandang. Bakit daw etong si Duterte mga kababayan ay nasupalpal? Sabi po dito, ipinawalang bisa ng Supreme Court or ng Korte Suprema ang kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte noong Enero 2018 na nag-alis kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Karandang sa pwesto matapos nitong ilantad ang umano'y bank transaction ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya. Sa desisyong may petsang Enero 29, ngunit isinapubliko nitong Sabado, Mayo 2, iginiit ng 3rd Division na walang kapangyarihan ng administratibo o disciplinary si Duterte laban sa isang deputy ng ombudsman at ang naging hakbang ay labag sa saligang batas o ang tama ba? Unconstitutional mga kababayan. O sa madalit salita, labag po sa saligang batas yung ginawa ni Duterte dati. Sabi pa dito, bukod sa dismissal order, idiniklara rin ng Supreme Court or ng Korte Suprema na void ang case and disease order ng Office of the Ombudsman na pumigil kay Karandang na gampanan ang kanyang tungkulin. Ayon sa Supreme Court, may karapatan si Karandang sa kanya mga benepisyo sa pagre-retiro na epektibo hanggang sa matapos ang kanyang termino.
sinibak ni Duterte si Carandang noong 2018 kahit magre-retire na dapat ito noong 2020 mga kababayan. Kasi nga, kaya sinibak po ni Digong yan na booking yung mga bank transaction niya sa kanyang pamilya, yung mga pagnanakaw po niya ng pera sa kaban ng bayan at pagtanggap niya ng dividendo sa mga sindikato, sa mga drug lord. Kaya nga mga kababayan, ito yung sa akin yung mga ginawa ni Duterte sa nakaraan, ang Marcos administration ngayon ang lumilinis. Diba sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong, kurap yung Marcos administration. Pero hindi nyo ba napapansin? Ang ginagawa lang ng Marcos administration ngayon, nililinis yung mga basurang ginawa ni Duterte sa panahon po niya. Yung pagiging kurap nila. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sinibak ng Malacanang si Carandang noong 2018 matapos nitong kumpirmahin sa interview na natanggap ng Office of the Ombudsman ang mga nakalap na bank transaction ng Anti-Money Laundering Council o itong AMLC kaugnay ng umunay ill-gotten wealth ni Duterte. Kinatiga ng Supreme Court ang posisyon ng Court of Appeals na walang kapangyarihan si Duterte na alisin ang Deputy Ombudsman. Sabi pa dito mga kababayan, binanggit pa sa desisyon na tumanggi noon si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa reklamo ng ill-gotten wealth ni Duterte kaya naging in charge dito si Carandang. Idinagdag pa ng Supreme Court na walang ginawang graft and corruption at betrayal of public trust si Carandang sa pagtugon sa nakuhang bank record mula po sa AMLAC or dito po sa AMLC. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa raw. The text of Carandang's statement demonstrates neutrality and stress the preliminary nature of the action taken by the Office of the Ombudsman. By no stretch of the imagination can any act of graft or corruption practices be attributed to him diin ng High Court mga kababayan. So ibig sabihin, kaya po pinatanggal ni Duterte yan dahil nga nabuking yung pagnanakaw ni Duterte sa kaban ng bayan at nabuking yung tagong yaman ni Digong. Biruin nyo ang pinag-usapan pa lang sa Committee on Justice nung nakaraang araw, yung bank account pa lang ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Pero bilyonis na po agad yung nakita ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, piling pa-victim pa itong si Sara Duterte. At kung ano-ano pa mga pananakot ang ginagawa ng kanyang mga kaalyado sa mga kongresista, maliwanag na mga kababayan na talagang literal na kurap itong mga ito. Kasi nga kung hindi kurap yan mga kababayan, hindi sana nakakabahan etong si Digonggong dito po kay Carandang. Hindi niya sana ipapatanggal etong si Carandang. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito pananaw ko dyan. Kung si PBBM ay talagang kasabwat dyan sa mga nakawa na yan, sa mga anomalyang flood control, hindi niya pa iimbestigahan yan. Tutularan niya kung ano yung ginawa ni Duterte dati na magsasalita lang, kunyari mumura-murahin yung mga taga-DPWH mga kababayan at pagkatapos nun, wala na. Parang kugon lang na sinindihan na maya-maya nung naubos ang kugon, wala na. Mga kababayan, tapos na ang usapan. Ganun ang ginawa ni Duterte. Kasi nga kung palalalimin niya pa yon, kung paiimbestigahan niya pa yon, lalabas din yung kaugnayan niya sa matinding korupsyon at pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kahit etong mga Duterte magpabiktim, alam ng sambayan ng Pilipino na talagang literal na magnanakaw sila kung hindi nila may papaliwanag yung bilyones na laman ng bank account nito pong si Sara Duterte.